May-ari, bakit sarado ang shop? Hindi na ba kayo magkukumpuni ng sasakyan? Hindi na, ikakasal na ako ngayon. Magandang araw, Miss. Miss! Ngayon ang araw ng kasal ko. Kung susubukan niyo akong harangin, huwag niyo akong susubukan. Miss Huagpo. Miss, 3 taon ka nang nagtatago rito sa Licheng. Tinulungan mo ang mahirap na si Suminglay na maging direktor ng Sanggay. Ibibigay mo pa sa kanya ang bilyon-bilyong pisong proyekto mula sa grupo. Sapat na ang ginawa mo para sa kanya. Hindi ba oras na para bumalik tayo sa judo? Hindi pwede. Sa loob ng 3 taon, nagtago ako at nagpanggap na mekaniko, pero hindi pa rin ako iniwan ni Ming. Lee, may tuturing na rin pumasa siya sa pagsubok ni Papa. Kapag inamin ko ang tunay kong pagkatao sa kasal, tiyak na matutuwa siya. Hay naku, tama na yan. Mahuli na ako, tabi. Miss! Umalis kayo sa daraanan ko. Miss! Pasensya na. Ayos ka lang, Bia? Ano ba? Tulungan mo ako. Nasaan na siya? Hindi ba doon siya tumakbo? Tingnan niyo sa kabila. Salamat. Wala nang nanonood ng mga pirated na scene ngayon. Payo ko lang, humanap ka na ng disenteng trabaho. Masyadong delikado yan. Nagkakamali ka, hindi ako. Ayos lang yan, naghahanap buhay ka lang naman, walang masama roon. Hindi talaga ako. Ngayon, pasok na ang ikakasal. Hindi ba ito ang kasal ko? Nandito pa ako, sino ang bride? Ipinapakilala ang ating napakagandang bride. Teka lang. Man, bakit? Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan sa Liuchen. Hindi Montag PRN Beagets? Si Man Manang gebrideng gayong garaw. Sumingli, hindi ba sabi mo ako lang ang pakakasalan mo? Ang anak ko ay malapit ng mamuno sa Haowan Group at makakuha ng bilyon-bilyong order. Magiging maimpluwensyang tao na siya. Bakit niya pakakasalan ang isang dukha na gaya mo? Tanging si Manman lang na maganda at may magandang pamilya ang karapat-dapat maging manugang namin. Tama Zia. Shen nanin, kahit magkaibigan tayo, si Minglay ang mahal ko. Sumingli, nakikikain at nakikitira ka sa akin. Kahit ang venue ng kasal na ito, pera ko ang ginamit. Anong karapatan mong ikasal sa ibang babae rito? Kaya pala, isang taong umaasa lang sa babae. Ang bait ng babaeng ito, kaso mali lang ang napili niyang lalaki. Hayop ka. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ito. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Shen Nanyin, anong ginagawa mo? Shen Nanyin, nababalif ka na ba? Ang yabang mo, tama lang na hindi ka pakasalan ni Minglay. Ako ang mayabang. Noong binigyan ko ng puhunan ang anak mo at tinulungan siyang mapromote bilang direktor, hindi mo din. Inabing mayabang ako. At ang bilyon-bilyong order na yan, kung hindi dahil sa akin, akala mo ba makukuha niya yan? Nakamit ko ang tagumpay dahil kay Manman na hindi ako iniwan at tumulong sa akin. Ano bang kinalaman mo roon? Zino ka ba? Tama. Ang tatay ko ay driver na repamilya Shen. Siya madaling salita. Patin ako na repamilya Shen. Hindi hamak na mas magaling ako sa isang mekaniko. Dahil ako ang anak ng pinakamayamang tao sa dito. Sino sa inyo ang hindi nakakalam na ang tunay na anak ang pinakamayamang tao ay silong nakaraw sa ibang ko? Ansa, bakit siya mapupunta sa maliit na Liuchen?
Shen Nanyin, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Kapag nakuha ko na ang order na ito, baka bigyan pa kita ng ilang daang libo. Hindi ko kailangan ng limos mo. Baliw na talaga ang babaeng ito. Hello? Sanya, nasan kang gayon? Lugtas copy A? Ayos lang ako. Nahanap ko na ang ebidensya na nag-leak siya ng sikreto ng kumpanya. Nahanap ko na ang lahat ng ginawa niya sa akin noon. Tanda ko ang bawat detalye. Sa pagkakataong ito, siguradong pababagsakin ko siya. Nadintindihan ko. Pero Sanje, ang kondisyon para maging tagapagmana ng pamilya, huwag dapat mag-asaba muna bago magtay. Huwag niya negosyo. Kahit bumalik ka pa baka. Sa katulad mo, hindi ka makakapag-asawa habang buhay. Sino ba nagsabi hindi ako makakapag-asawa? May asawa ka na ba? May girlfriend ka na ba? Sige, Pakasalan mo ako. Shen Nanyin, kahit iniwan na kita, hindi mo naman kailangang magpakasal sa kung sino-sino lang. Akala ko kung sinong bigatin, yun pala natitinalang na residi. Bagay na bagay kayo ang mekanikong. Yan. Ipakikilala ko sa inyo, siya ang groom ngayong araw. Siya ang groom ngayong araw. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang nag-organisa ng kasalang ito, gumastos ako ng 3 milyon. Kung gusto niyo rito magpakasal, sige, ibigay niyo sa akin ang 3 milyon. Huwag kang makyapang, mekaniko ka lang. Saan ka kukuha ang 1 milyon? Sige, tawagin natin ang manager para malaman kung totoo ang sinasabi ko o hindi. Kapag napatunayang nakirayapang ka lang, humanta ka sa mapapahiya ka. ilang sasakyan kaya ang kailangang ayusin ng babaeng to para makaipon ng 3 milyon? Nakakaawa naman, nakatagpo pa ng lalaking manloloko. MS Shen, ay tiyo po ang detalye ang order na kailangan niyo. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Talagang 3 milyon ang nagastos? 30 kang NG multai, valom palapa na cake, 100 mesa NG andaan, 50 libo bavat mesa. Shen nanin, huwag kang makanwaring mayamon. Baka ay tiyo na ang leka ang iponem mo. Hindi ako naniniwala. Magpapakasal ka talaga sa nagtitinda ng CD na, to? Bakit hindi ba pwede? Shen nanin, kaya Montag PA talagang kumain? Mukhang hindi ka na makakahon sa buha habambuha. Huwag mo akong alalahanin. Kahit ordinaryong tao lang siya, kaya ko siyang gawing pinakamayamang tao sa Liucheng. Ako na ang pinakamayamang tao sa Liucheng. Ito ang kasal ko, hindi namin welcome ang mga basurang tulad niyo. Palayasin niyo sila. Babay ka? Paano mo nagang sirainin kesalanggana kayo? Ako ay? Halos makalimutan ko na ikaw rin pala. Kung hindi lang dahil so. Dahil nanay ka ni Sumingli, akala mo ba titiisin kita ng matagal? Shen Nanin, ila mo ba kung sino ang tatay ko? Mag-ingat ka, baka pagdating niya, pagsisihan mo ang ginawa mo. Magantay kayong dalawa. Kapag nakuha kayo ang tinubilan order na to mama, palalasin kayo sa liukan. Pagdating ng oras na yun, kahit lumuhod at magmakaawa pa kayo, wala nang silbi. Nakakatakot naman. Pagdating ng oras na iyon, hindi natin alam kung sino ang luluhod at magmamakaawa. Palayasin niyo sila. Bobby, Ano pang tinutunggang ganiyo? Ituloy nyo na. Pakishoot ng singsing ang bride.
Huyan Sao. Siya na yun. Huwag kang mag-alala, simula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Teka, bukod sa pagtitinda ng CE, may iba ka pa bang trabaho? Saan ka nakatira? Hindi ko pa pwedeng ilantad ang pagkakakilanlan ko hanggat wala pa akong ebidensya sa leak. Wala akong materhan. Hindi ko akalaing ganito kahirap ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, basta hindi ka katulad ng manlolokong si Sumingli, nangangako ako. Ang batang babaeng to, ang laki ng bibig pero ang bait ng puso. Masyadong mapagtiwala, kaya pala siya naloloko. Ano bang tinutungan nyo? Tara na. Ito ba ang bahay mo? Ito ang pinakauso ngayon na Nordic minimalist style. Hindi ba't unfinished building lang to? Ano bang alam mo? Pinag-aagawan to ng mga tao. Maupo ka muna, kukunin ko lang ang gamit ko. Ang hirap naman ng buhay ng babaeng to. Kapag nahanap ko na ang ebidensyang nakatago sa loob nito, mababawi ko na ang aking pagkakakilanlan. At makakabalik na sa pamilyang Ho. Ang pinakamayamang tao sa Imperial City, lumitaw sa ibang bansa para sa isang international product. Launch. Hindi ba ito? Ito ang tatay mo? Hindi ba ito ang pinakamayamang si Shen Yuanhai? Alam ko na, ginagawa mo ang lahat para sa palabas. Ang tiyaga mo ang galing mong mag-edit. Wala akong panahon sa iyo. Ipagdiwang natin ang paglaya ko sa hirap at paglayo sa lalaking yun. Cheers. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Ayos lang, ang hina mo naman uminom. Nakakabagot uminom ng ganito lang. Huyan Sao, ano ba itong mga binibenta mong dis? Saan ko malalaman kung ano ang mga yan? Siguro mga pelikula lang. Maganda to, walang nakasulat sa ibabaw. Mukhang misteryoso, ito na lang. Bakit nagkikibot-kibot ang dalawang to? At wala pang subtitle ang pelikulang ito. Huyan Sao, Huyan Sao. Huyan Sao, hindi ko akalain, mukha kang matino sa labas, pero nagbebenta ka pala ng ganitong mga gi. Agay sa likod. Huwag mong sabihing lahat ng nasa kahon na to ay. Hindi. Hindi pwedeng itago ang mga to, kailangang itapon. Tama, itapon na yan. Sir, gising po kayo. Sir, ayos lang po ba kayo? Siya pala ang nagligtas sa akin 3 taon na ang nakalilipas. Huyan Sao, bakit mo ako tinititigan? Tumayo ka na riyan, antok ka na, matulog ka na, ako. Hello. May tauhan ang ikalawang master na si Suminglay. Hindi ko alam kung anong suwerte ang dumapo sa kan. Yeah, nakuha na ang pagkakataong makapagpotensya para sa billion ordering Hawan Group. Kung makuha niya yun, magbabago ang takbo ng pamilyang Ho. Suminglay, hindi ba siya ang lalaking nanloko kay Shen Nanyin? Ihanda mo ako ng invitation letter. Kailangan ko siyang makausap ng personal. May susanad. Sisiguraduhin kong magbabayad ang mga taong nanakit sa'yo.
Bakit ka natulog dito? Huwag mong sabihing nanood ka ng mga DC na iyon buong gabi at may balak kang masama sa akin. Ano bang iniisip mo? May mahalaga akong sasabihin sa'yo, ang totoo ay. Miss, pupunta pa ba KOSA Banquet Hall mamaya? Siyempre, ang pinakaayaw ko sa buhay ay ang panluloko at pagtataksil. Kailangan ko silang mabuko ng personal. Ano nga pala sasabihin mo kanina? Wala yun. Sige, may gagawin din ako ngayon. Itapon mo na ang mga gamit na iyan. Balak ko sanang sabihin ang totoo, pero mukhang hindi pa ito ang tamang panahon. Hoy, anong ginagawa mo rito? Bangkwet ito ng Hawan Group, ikaw na nakamotor lang. Akala mo ba makakapasok ka? Umalis ka na. Shen Nanyin, bakit ka nandito? Ano bang pakialam mo? Shen Nanyin, nakakasawa na ang mga pahartuget mo. Ganito na lang, alang-alang sa nakaraan natin. Kung papayag kang maging kabit ko, baka. Ah, ang sakit. Ang kapal na mukha mong hawakan ako. Bitawan Montag ako. Ang tapang Montag zinaktan Montag ako. Ano pang tinatayo-tayo nyo riyan? Palabasin nyo siya. Sino ang susubok? Ang invitation letter na ito ay personal na ibinigay sa akin ni In. Zeo, alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo kapag kinalaban mo ako? Pirmahan ka ito ni Mr. Zhu. Pasensya na po, miss, hindi namin sinasadya. Tuloy po kayo. Minglay, hinihintay Montag ba ako? Bakit hindi mo sinabi agad na may koneksyon siya kay MR? Joe? Nakita ko mismo, may pirma ni MR. Joe ang invitation letter naya. Imposible. Kung isa talaga siyang mayamang tagapagmana, bakit siya magtitiyagang maging mekaniko sa Liu Cheng? Siguro ninakaf lang niya ang invitation letter na yan. Tingnan natin, sa loob ng bangkwet, bubukuhin ko ang tunay niyang pagkatao. Miss, bakit hindi nyo nalang ilantad ang inyong pagkakakilanlan? Hindi pa ngayon. Gusto kong makita ang pagbagsak niya sa mismong sandali na akala niya ay nasa tuktok na siya. Third Master, handa na ang listahan ng gabisita. Nasa lounge na, sige. Miss Oris N.A. Mauna ka na, kaya ko na ang sarili ko. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Magpakilala ka. Siya ang katrabaho ko. Nagbebenta ka lang ng pirated na isihi. May katrabaho ka pa? Naman, kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Oo, tama. Kasamahan ko si Senye at Xiaohu. Napagkasunduan na namin dati na magbenta ng CE sa ilalim ng tulay. Magbenta ng si. Ano naman ang ginagawa niyo dito? Dahil may kinuha siyang proyekto, dinala ko ang mga tao ko para guluhin ang event niya. Gusto ko lang makita kung kaya pa niyang apihin ka. Tama. Kaya pala gusto niya akong ipaghiganti. Nandito ka rin ba para manggulo? At hindi. Ako ang nag-organisa ng banquet na ito. Hindi ba ang pinakamayamang tao sa Didu ang nag-organisa nito? Sanyo ka, SA Penalty nila? Ako ang pangalan anak ng pamilya sa Didu. Sanye, parang hindi maayos ang pag-isip ng asawa mo. Sige na. Dahil nakapasok kayo, ibig sabihin may kakayahan kayo. Sumama na lang kayo sa akin para hindi kayo maapi. Sanye, nandito ang asawa mo, baka mabunyag ang pagkakakilanlan natin. Paano na natin makukuha ang proyekto? Hayaan mo na, mag-adjust na lang tayo. Ano ba tinutunan niyo yan? Pumasok na kayo. Shen Nanyin, nakapasok ka na gamit ang peking invitation. Tapos isinama mo pa ang asawa mong nagbibi. Tying CD? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Kung totoo o peke ang invitation ko, bakit hindi mo na lang tanungin si Zhao Yao mamaya? Sino ang taong ito? Ang lakas ng loob niyang tawagin sa pangalan si MR Zhao. Si MR Zhao ay tauhan ng pinakamayamang tao sa Didu. Sa tono niya, baka siya ang anak ng bilyonaryo? Anak ng bilyonaryo. Isa lang ziyang mekaniko. Shen Nanyin, huwag mong isiping hindi ko alam.
Ang tunay na anak ng bilyonaryo ay nasa Didu ngayon. Ikaf na taga Liucheng, nakpapanggap ka pa, wala kang hiya. Sinasabi ko sa iyo, Miss Shen, napakatapang mo para magpanggap na anak ng bilyonaryo. Bahala na. Hindi naman makakarating ang tunay na anak ng bilyonaryo, kaya ilalantad ko na lang ang pagkatao ko. Para iligtas siya mamaya. Huwag kang mag-alala, nandito ako ang bahala sa'yo. Kahit alam kong nagyayabang lang siya, nakakaramdam ako ng seguridad. Security, palabasin niyo ang dalawang ito. Tingnan natin kung sino ang maglalakas na manggulo sa banquet. Mista, Zhao, sa wakas dumating na kayo. Ang babaeng ito, nagpapanggap na anak ng bilyonaryo at bastos pa sa inyo. Sa tingin ko, dapat siyang hubaran at palabasin dito. Nandito na kayo. Ang bilis kumilos ni Fang Tong, napapayag niya agad si Zhu Yao na makipag-arte. Hindi, ano ang nangyayari? Bakit ganoon na lang ang paggalang ni Emar? Usa ka niya? Siya ba talaga ang anak ng bilyonaryo? Imposible. 3 taon na nating kasama yan. Kung anak siya ng bilyonaryo, dapat matagal na siyang nakitaan ng senyales. Sa tingin ka ginayuma niya lang si Mr. So para makipagarte sa kanya. Ang cute mo talaga. Sa harap ng maraming tao, magtimpi ka muna. Kapag nakuha mo na ang bilyong-pisong proyekto, saka na natin pag-usapan. Shen Nanyin, hindi ko alam kung anong ginawa mo para pumanik sa iyo si Emar. Zhao, pero kapag nakuha ko ang kontrata, sisiguraduhin kong palalayasin ko kayo sa Liucheng. Tama, Shen Nanyin. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, baka bigyan ka pa namin ng pagkakataon. Kung hindi, maghanda ka ng palayasin sa Liucheng. Dapat ikaw ang mag-isip kung paano ka luluhod at hihingi ng tawad sa akin mamaya. Bakit ang sigurado mong hindi nila makukuha ang kontrata? Siyempre, akin ang bilyong pisong kontratang ito. Ibibigay ko ito sa kung kanino ko gusto. Ang galing umarte ng babaeng ito. Una sa lahat, salamat sa mga panahing dumayo para sabihin ng proyekto ng Havan Group. I-anunsyo natin ngayon na ang mamamahala sa bilyong pisong proyekto ay ang pamilyang Huo ng Liucheng. Hamalayang Hua? Ang mamamahala sa bilyong pisong proyekto ay ang pamilyang Huo ng Liucheng. Pamilyang Hu pala. Nabalitaan ko dati na may partnership ang bilyonaryo ng Didu at ang pamilyang Hu. Totoo pala. Nabalitaan ko na nag-agawan ang 2 anak na pamilyang Hu sa mana. Gayong nakuha nila ang bilyong pisong kontreta, sigurado nang sila ang tagapagmana. Mr. Zhu, nakamali ba kayo? Sabi niyo sa akin ito, bakit naging sa pamilyang Huo? Sabi ito na anak na bilyonaryo, hindi ito madaling makamali. Miss, hindi maaari. Nasa ibang bansa ang Miss ngayon. Paanong naging kagustuhan niya ito? Ikaf, nakipagsabuatan ka kay Zhao Yao para agawin ng pamilyang Huo ang order ko. Hayop ka. Sumigley, mag-ingat ka sa pananalita mo. Tema ako. Di ba? Huwag mong isping hindi ko alam. Noong tayo pa, may ugnayan na kayo ni Zhao Yao. Ilang beses kayong nahuli. Kaya pala matagaw na kayong magkakilawa. Shen Nanyin, hindi ko akalaing para sa bilyong-bilyong order, papatol ka kay Zhao Yao. Si, kayong telewang mau kasinsahan. Subukan mo pang magsalita ng kalokohan. Sa susunod, hindi lang ito basta sipa. Huo Yanzu, pinulo Montag lang ang basurang ayaf kauna, may ipagmamalaki KPABA? Ang babaeng malandi na to. Pakasalan mo siya at asahan mong magkakaroon ka ng sungay habang buhay. Sinaktan mo ako? Ang sampal na ito ay para sa iyo. Ay kao. Ang sampal na ito ay dahil utang ka sa akin. Ang sampal na ito, matagal ko nang gustong gawin. Bulag talaga ako noon kung bakit kita nagustuhan. Napakawalang hiya mo. Shen Nanyin, sobra ka na. Halos makalimutan na kita, Shen Manman. Itinuring kitang matalik na kaibigan, pero ninakaw mo ang kredito ko at ginamit ang pagkakakilanlan ko. Security, alabas nayo silang dalawa. Bitawan niyo ako. Simula ngayon suminglay, tanggal ka na sa unasang group. Boss Ju, alam ka upang nakamali ako. Bigyan niyo pa po ako ng pagkakata. Huwag niyo po akong tanggalin sa kumpanya. Kapag natanggal ako, tapos ng buhay ko, Boss Zhao. Sisihin mo ang sarili mo dahil kinalaban mo ang taong hindi dapat. Ilabas niyo na siya. Shen Nanyin, napakalandi mo.
Uy, gising ka na. Kamusta? May masakit ba sa iyo? Bakit? Masakit ba ang ulo mo? Doktor, doktor. Nag-aalala ka pala sa akin. Siyempre. Ikaw. Iniligtas mo ako. Hindi ko akalaing gagawin mo iyon para sa akin. Hinarang mo ang sarili mo. Tama na yan. Huwag kang mag-alala, hindi ko palalagpasin ang hayop na si Sumingli. Gutom ka na ba? Dinalhan kita ng masarap na pagkain. Sige, kumain ka muna. May gagawin lang ako sa labas, babalik din ako agad. Ikatlong Gino, malamang alam na NG ikalawang Gino na nakuha natin ang order. Siguradong gagawa si NG paraan para makuha ito. Maging apikayaw. Alam ko, May balita rin na nakabalik na ang anak NG pinakamayamang tao sa imperyo at nasa lawheng na siya. Nagapadala na ako NG imbitasyon. kailangang makumbinsi ang miss. Hindi pwedeng mapunta ang order na ito sa kamay ng pangalawa. Magpadala pa kayo ng maraming tao para magbigay ng regalo sa miss. Siguraduhin niyong makakausap ko siya. May Susanet. Miss, tango na si Suminglay sa grupe. Ano ang plano niyo sa kanya? Hindi pa nagmamadali. Hayaan muna nating magwala siya, saka natin siya tapakan ng malakas. May Susanet. Isa pa ang ikatlong Gino NG pamilyang kuwo, ang nangguna sa apat na pamilya sa lawheng, YN. Pagpadala ang regalo at gustong makipagkita sa inyo. Ikatlong Ginoo Ho. Ang lalaking nagligtas sa pamilyang Ho gamit ang sarili niyang paraan. Mukhang para ito sa bilyong-bilyong order. Tutal, teritoryo ng pamilyang Ho ang Liu Cheng, kung gusto kong gawing makapangyarihan ang pamilyang. Ho ni Huyans Hao, ito ang pinakamagandang pagkakataon. Sabihin niyo sa kanila pumapayag ako. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay magaling na ako at pwede na akong lumabas ng ospital. Hindi pwede. Sabi ng doktor, kailangan mong manatili ng kalahating buwan. Hindi, ayos na talaga ako ngayon. Alam ko, nag-aalala ka sa bayad sa ospital, di ba? Huwag kang mag-alala, marami akong pera. Ang babaeng ito, napakahirap kumita ng pera pero nagpapanggap pa rin para hindi ako mag-alala. Hindi ko ba dapat ilihim ang pagkatao ko? Shen Nanyin, sa totoo lang. Sige, may pupuntahan lang ako. Maghintay ka lang dito, ha? Exan, ako. Hay. Kung malaman ni Shen Nanyin na matagal ko siyang nilinlang tungkol sa pagkatao ko, kaya niya kaya. Ikatlong Ginoo, sabi ng miss, darating na siya agad. CJ. Shen Nanyin? Bakit siya nandito? Hindi niya pwedeng malaman na nandito ako. Bakit kamukhang-kamukha niya si Huyansu? Hindi maganda, yan, Miss Shan. Papunta na siya rito, takbo. Ikatlong Gineo, ikaw. Tao po. May tao ba rito? Hello? Yinyin, bakit ka nandito? Ano nang ginagawa mo sa pinagtatrabahuhan ko? Trabaho. Elan, Hindi ba nabibenta ka ng sihi? matagal na yon. Di ba sabi mo maghanap ako ng disenteng trabaho? Nag-apply ako rito bilang janitor. Hindi ba magaling ang sugat mo? Bakit ka kung saan-saan pumupunta? Tara, balik tayo sa ospital. Ayos lang ako. Tara. Shennanin. Alam MOBA kung anong lugar to? Ang minimum na gastos dito ay ganito kalaki. Ilang sazak ang beang gikailangan mo ayusin para lang makakain dito? Muntik ko nang makalimutan dahil inalagaan ka ni President Zhou, siguro wala lang sa iyo yan. Di ba?
Ano bang pinagsasabi mo? Isa pa, aalis na kami. Ako ang nagdala sa kanya rito para kumain. May problema ba? Sa akin ka magreklamo. Aalis na tayo, bakit mo pa siya pinapatulan? Hindi ko kayang makita na inaapi ka lang. Isa ka lang mahirap na nagpebentang tsete, naka-uniforme ka pang janitor, anong karapatan mong kausap? In AKO, ITO ang restaurant na pagmamayari ni ikatlong Jinung Huo. Ang himga kumaking dito ay mayayamaw makapangyarihan. Ang mga tulad ninyo, hindi man lang dapat nakakatapak sa pintuan. Si Huyan Sao ang asawa ko. Pinagtatanggol niya ako, kaya hindi ko hahayaang mapahiya siya. Anong ginagawa mo? Hinaan mo ang boses mo. Ipakita mo sa kanya ang card na tumamaya para hindi tayo mapahiya. Lalaki ako, paano ko gagamitin ang pera mo? Isa pa, mahirap ang trabaho mo sa pag-aayos ng sasakyan, itabi mo na lang yan para sa sarili mo. Huwag kang mag-alala, may pambayad pa naman ako para ilibre ka. Hayaan mo na, kailangan ng mga lalaki ng pride. Babayaran ko na lang ng palihim mamaya. Shen Nanyin, Panuren Montag. Guard. Miss, ano po yun? Tuloy po kayo sa loob. Tuloy po kayo. Shen Nanyin, nakikita Montag ba? Yan ang pagkakaiba natin. Guard. Miss, ano po ang kailangan niyo? Palayasin niyo ang dalawang to. Bukod sa mahirap na, nagpapanggap pa na mayaman. Nakakya sila na yepaning. Sino ang susubok? Ang isa ay nagbebenta ng pirated CD. Ang isa naman ay mekaniko. San niyo nakuha ang kapal ng mukha? Nayo, Platinum member AKO Rito. May karapit na kong magpalayas ng MGA tong tulad nayo. Ano pang ginitay niyo? Anong karapatan ng isang platinum member na palayasin kami? Wala akong karapitan. Sa tingin mo kung sino ka? Hindi ko alam kung mapapatunayan ng card na to ang pagkakakilanlan ko. Anong lugar sa Tinjin Emov to? Sa tingin Montag ba makakapasok ka gamit ang kahit anong shopping cart? Nagpapataya ka ba? Ito ay Black Gold Card na para lang sa MGA top tier members. Sir, tuloy po kayo sa loob. Zandali. Huwag nayo akong lokahin. Tatlo lang ang Black Gold Card sa buong kabizera. Isa ka lang nagbebentang tsete, paano ka makakaroon niyan? Siguradong peak, yen. Anong peak? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kahit mabuko tayo, ayos lang. Sino ang nagsabing peke ang card na to? Siege, dahil hindi Montag in amin, ipa-verify natin. Kaya Montag ba? Dahil hindi Montag in amin, ipa-verify natin. Kaya Montag ba? Sige, gawin nyo. Ang tapang mo naman talagang pinapa-verify mo pa. Hindi ka ba natatakot mapahiya? Hindi ako kasing tapang mo na nagpapanggap na anak ng pinakamayamang tao. Sino ang nagsabi sa iyo? Na nagpapanggap ako. Ano ba yung pinagibubulungan niyo hiya? Huwag niyo sabihin nagpaplano na kayo kan ano ang gagawin kapag nabuko na kayo. Yan ang knupili mo na sa mahirap na no, mahilig pamagabank. Hindi ka o alam kung paano Montag kakayanin ang buhay Montag sa kanya. Hindi mo na kailangang mag-alala roon. Kahit ano pa ang asawa ko, hamak na mas mabuti siya kaysa sa ex mong mahilig magpalibre at manloko. Shen Nanin, kanino gailen ang card na to? Sa kanila yan. Gamamit sila ang pikeng card para makakain at makanam, ng libre rito. Sinasabi kayo sa inyo. Turuan niyo sila ang gelekson at palasin para matuto sila. Manahimik ka. Maligayang pagdating, mga yay. Maligayang pagdating, mga yay. Manager Zhang, nagakamali kayata. Nabebente lang si CD. Paano si Maring VIP? Ako mismo ang nag-verify ng card na ito. Walang mali rito. Sir, ma'am, tuloy po kayo. Ah, tama, Manager Zhang. Ayaw ko nang makita ang taong ito sa hotel na ito. Paalisin niyo siya. Masusunod.
Ano ang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Siya nanin, tandem mo too. Bitawan niyo ako. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? May alam ako tungkol sa apat na malalaking pamilya sa Liucheng, lalo na ang pamilyang Hu. Sila ang nangunguna sa apat na pamilya at ang negosyo nila ay pangalawa lang sa pinakamayaman saka. Bisera. Ang tagapagmana ng pamilyang Hu na si Hu Yanshao ay isa ring tanyag na personalidad sa Kabisera. Ah, ganoon ba? Ang restaurant na ito ay pagmamayari ni Hu Sanye. Paano magkakaroon ng black gold card ang isang nagbebenta lang ng si? Hu Yanshao, teka, ikaw ba si Hu Sanye? Ikaw ba si Hu Sanye? Hahaha. Paano naman ako magiging si Husanye? Eh bakit nasa iyo ang black card na yun? Ah, ganito yun. Ang pinsan ko ay personal secretary ni Husanye. Ang card na iyon ay ibinigay ni Husanye sa pinsan ko at ibinigay naman sa akin ng pinsan ko. Tama ba? Ah, ganoon ba? Isipin mo, kung ako si Husanye, magbebenta pa ba ako ng si? Di ba? Sa bagay. Ah, tara na, bumalik na tayo sa ospital. Hindi na tayo kakain. Hindi na. Baka makasalubong pa natin ang anak ng pinakamayamang tao at mabuko ang pagkakakilanlan ko. Tara na. Sani. Bakit ka nandito? May nakakita ba sa'yo? Huwag kang makalala, wala rito ang asawa Montag. Sino? Sino ang nagsabing nagtatanong ako tungkol sa kanya? Ha? Ayaw mo na bang sumahod? Gusto ko po. Sige, ano ang kailangan mo? Masyado ka nang matagal nawala. Lalo na matanda na ibigay ang order na yon sa pangalawang master sa loob ng 3 araw. Sanye, kapag nakuha ng pangalawang master ang order na yon, wala ka ng pagkakataon. Alam ko. Ano ang paliwanag sa panig ng anak ng pinakamayamang tao? Nagkataon lang, mukhang may inasikaso ang dalaga noon araw na yon kaya hindi siya nakapunta. At mukhang naging abala ang dalaga nitong mga nakaraang araw, hindi pa rin siya nagtatakda ng susuno. De napagkikita. Hindi na tayo abot. Kailangan kong bumalik bago pa mapirmahan ng pangalawang master ang order. Paano ang asawa Montag, Sanye? Hindi mo ba balak sabihin ang totoo at isama siya pawi? Gusto ko ring sabihin sa kanya ang totoo, pero napapalibutan ako ng panganib ngayon. At kakabigo lang sa kanya ng iba kung sasabihin ko ngayon na niloko ko siya. Hay! Yin, teka, pakinggan mo ako. Ano bang dapat ipaliwanag? Kaibigan lang naman ang dumating, ano pa ang ipapaliwanag mo? Ay. Isa pa, hindi ba't nagkita na kayo dati? Ah, hi. Hindi mo ba narinig ang pinag-uusapan namin kanina? Anong usapan? Wala yun. Alis na ako, kayo na lang ang makusap. Ano ba ang pinag-uusapan nyo kanina? Parang kinakabahan ang kaibigan mo ah. Translated line 1. Translated line 2. Translate text. Mabuti naman. Ah, teka, di ba assistant ng ikatlong batang master ng pamilyang Hu ang pinsan mo? Kilala mo ba ang Hu third young master na yan? Hindi ko siya kilala. Bakit mo naman biglang tinatanong yan? Wala lang, narinig ko lang na dahil sa kanya, kaya naging pinuno ng 4 na malalaking pamilya ang Pamilyang Hu. Sa galing niya, bakit hindi siya ang naging tagapagmana ng pamilyang Hu? Dahil may panuntunan ang tagapagmana ng pamilyang Hu, kailangan munang magpakasal at isa pa, mayan. Gakuya pa siya. Pinupuri ko si Third Master Hu, bakit ikaw ang nagyayabang? At saka, di ba sabi mo hindi mo kilala ang pamilyang Hu? Bakit alam na alam mo ang mga panuntunan nila sa pagmamana? Bakit alam na alam mo ang mga panuntunan nila sa pagmamana? Ah, yung mga kasamahan ng pinsan ko. Secretary siya ni Third Young Master Hu. Minsan, nalasing ang pinsan ko at palihim niyang sinabi sa akin. Yun lang ang alam ko, totoo yun. Sana nga totoo. Kapag nalaman kong niloloko mo ako, lagot ka sa akin.
Paano kung niloko nga kita, anong gagawin mo? Makikipaghiwalay ako sa'yo, papabugbog kita, at palalayasin sa Liucheng. Paano kung white lie lang yon? Ang pagsisinungaling ay pagsisinungaling, walang mabuti o masama roon. Mukhang kailangan ko pang itago ang tunay kong pagkatao ng mas matagal. Manman, sa vekas ay nakabalik ka na. Di ba sabi mo dati, ang tatay mo ay kanang kamay na pinakami ang tao sa didu? Oo. Bakit mo biglang tinatanong yan? Manman, nakita mo naman kanina, inagawan ako NG kapangyarihan NG malanding si Shennanin. Nayon, ikaw na lang gangi pag-asa ko para makabavi. Huwag kang matmadali. Gagawan natin na paran. Tema, narinig kayo na ang Second Master Hiwo NG Pamilang Fuo ay pipirma na sa kontratang nakakahalaga. Na bulyong-bulyong pakalip na talong aro. Nabalitan ka o Enegea. Jan, pero ano naman kinalaman natin doon? Siyempre may kanalaman. Kahit gaano pa kagaling si President Gyo, dito sa Liusyo, hindi niya kang labanan ang kapat na lalaking pamilya. Ang ibig mong sabihin. Kapag nakalapit tayo sa Pamilang Hiwo, kahit gaano pa kagaling manggakit si Shennanin, hindi siya. Ipaglalaban ni Jo Yao Leiban sa pinuno NG4 na malalaking pamilya. Tama ka, Manman. Hagahanan kayo na regalo ang Second Master. Shennanin, sisiguraduhin kung mapapaalis kita sa Liucheng. Second Master. Eng bilis mo naman kumampi, hindi pa na ako nagiging pinuno ng Pamilang Huo. Second Master, ano BAKO? Sa isang kumpas niyo lang, hindi na makakaangat ang ikatlong batang master. Sa galing diskarte niyo, siguradong sa inyo na ang posisyon NG tagapagmana. Tama ka, sabi nila magaling siya, pero para sa akin, bata pa siya. Bakit niya ako kakalabanin sa pagiging tagapagmana? Tama kayo. Simula ngayon, ako na si Tsumingli ang magiging pinakamasunurin ninyong aso. Pero Second Master, hindi pa nagsisimula ang permahan. Paano kung bumalik siya? Hindi na siya makakabalik. Third Master, may sumusunod essay sa Sekinagan. Iligaw niyo sila. Kailangan nating makarating bago ang pirmahan. Masusunod. Miss, narito na ang mga impormasyon tungkol sa magkapatid na Huo. Pupunta ba kayo ng personal sa pirmahan? Siyempre. Hindi biro ang bilyon-bilyong halaga ng kontrata. Kailangan ng mapagkakatiwala ang mamamahala. Huyon Fan, wala kang silbing anak mayaman. Huyan Sao. Huyan Sao, siya pala ang ikatlong batang master ng pamilyang Huo. Matagal niya na akong niloloko. Miss, medyo komplikado ang sitwasyon sa pamilyang Guo. Sa tingin ko, baka may mabigat siyang dahilan kung bakit niya ginawa yun. Hanapin niyo kung nasaan si Huyan Sao ngayon. Kailangan niya itong ipaliwanag ng personal. Third Master Huo, bababa ka ba ng kusa o kailangan ka pa naming pilitin? Third Master? Ako na. Huwag na. Ang tapang mo, Third Master. Sabi ang Second Master, ibigay mo lang ang gamit at hahain ka naming mabuhay. Dami mong satsat, tara na. Kuya, baka mas mabuting itigil na natin to. Anong irajal? Kan hindi siya ang matutumba ngayon, tayo ang matutumba. Sugid. Sumakay na kayo. Sa oras na to, mukhang hindi na darating ang ikatlong master ng pamilyang Huo. Wait, the input timestamp here is 00:44:53, 623, 00:45:09, 890, but the text is different. Following input structure. Congratulations, Ikalawang Master. Pagkatapos NG araf na ITO, ikaf na ang tagapagmana NG pamilyang Huo. Push, inamuntak ang boses. Masusunod. Dede, ang ikatlong master ang namahala as a group. Bakit wala siya sa napakahalagang signing ceremony na ito?
Mughang magbabago na ang gihip enge hanjin sa pamilyang Huo. Siguro alam niyo na, tinanggap ang pamilyang Huo ang bilyon-bilyong order nila. Sige, ipapahayag ko na. Tutol ako. Isa ka lang na nakapagkantis, alam mo ba kung nasaan ka? Ito na pamilyang Huo. Sino ang nagpapasok? Sino ka sa kala mo para kausapin ang ikatlong master? Ikatlong master. Anong ikatlong master? Lolo, nakabalik na ako. Ang asawa and I shenanigans sa isang flash marriage. Si Apollo ang ikalong master in Huyan Zhao, hindi ka patay. Salamat sa ikalawang kuya. Maayos naman ako. Ano ba ang nangyayari? Yan Zhao, saan ka galing nitong mga nakaraang araw? Lolo, dapat mong itanong. Ano? Lolo, huwag niyo siyang pakinggan. Gusto lang niya makuha ang mana kaya niya ako pinagbibintangan. Malalaman natin kung tutuyan kapag nakita natin. Ang mga ganitong bagay ay dapat nasa basurahan lang. Wala nang ebidensya, Huyan Zhao. Tingnan natin kung paano mo ako haharangin ngayon. Ikalawang kuya, sa tingin mo ba ay ilalagay ko ang napakahalagang ebidensya sa disk na yon? Nasa akin ang tunay na ebidensya. Basta ako ang gumawa, kampante ka na. Pero dahil sikreto ito hindi kumpanya, dagdagan mo ang bayad. Lolo, peke ang video na yan. Hindi ko ginawa ang mga bagay na yan. Lolo, hindi lang nagnakaw ng sikreto ang ikalawang kuya, nagbayad pa siya ng mga tao para ipapatay Kunoong nakuha ko ang ebidensya. Sinungaling ka. Lolo, wala akong ginawa. Pinagbibintangan niya lang ako. Bakit ka nandito? Hindi ba sabi ko magkita? Siyempre, para suportahan ka. Shen Nanining, Shen Family SA Imperial Capital. Hand on to Mayo Bilong Guarantor, and I ko yan. Ang Shen Family? Hindi ba siya ang anak ng pinakamayamang tao? Dahil ang anak ng pinakamayamang tao ang nagpapatunay, mukhang sigurado na ang pablik ng sikreton. Ikalawang master. Alam kong gusto mo akong tulungan, pero lolo, hindi siya madaling maloko. Shen Nangin, adik ka na ba sa pagpapanggap na mayaman? Nasaan ka sa ingin mo? Itigil mo na ang MJ. Ang manok ay manok lang, hindi magiging foinets. Sinasabi mong peke ang mayaman? Simple, matagal ko na siyang kasama. Kilalang Man, tama ba ako? Tama, Shen Nanyin. Mas kilala ko ang anak ng pinakamayamang tao kaysa sa'yo. Hindi ka man ang karapat dapat maging katulong niya. Ang sigurado mo bakit hindi ba ako ang anak ng pinakamayamang tao? Isa ka lang mekanikong si Shen Nanin. Kung kaya mong matangga, bakit hindi ko din kaya? Ang tunay na anak ay nasa ibang bansa, walang pagkakataon ang ipagkakakilalan ko. Tama? Ako. Man, ay ko pala ang anak na de pinakamiyang tao. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ayaw ni Papa na masyado akong mapansin, kaya itinago ko ang pagkakakilanlan ko. Pero hindi ko akalain na may magpapanggap sa harap ko. Shen Man, ang kapangunta ka. Alam emos ba ang mangyayari sa iksyono kapag nagitanggap ka?
Alam nating dalawa kung sino ang nagpapanggap. Ayos lang, nandito ako. Ang mahalagang ngayon ay ang ebidensya. Ninakan ika lang ang sikot. Sino ka para magsabi na wala ako? Naiiwa gikitu VANA ay rinital rai tu VA gia quick NA and NNA. Ian ay gieo chủ lại, sini ai. Cần gì phải nói nữa, tất nhiên là giao cho nhị gia rồi. Đã vô gì? Chỗ này có phần cho cô lên tiếng sao? Lại ian ka dine hosti, nusti aden isilu yiso ang sasi isay. Cô, Hoắc Ngôn Chu vậy mà đã kết hôn rồi, lại còn là một người phụ nữ không có gia thế. Hoắc Ngôn Chu lần này thua triệt để rồi. Hoắc Ngôn Chu, cậu dám giấu ông nội tự ý kết hôn. Trong mắt cậu còn có nhà họ Hoắc không hả? Hơn nữa, loại người không ra gì như cô ta mà cũng xứng bước chân vào nhà họ Hoắc chúng ta sao? Tikilik ni edi hosi ni tiki a. Tini tika chugi ti isi ni ededstin yane. Engik likakidas imath enrif ni litin. Thẩm Nam Âm, cô bớt cắn càng đi. Người sáng mắt đều nhìn ra được, giữa cô và tôi ai giống tiểu thư thiên kim hơn. Đừng tưởng bám được Hoắc Tam gia là có thể đường hoàng mạo danh tôi, đúng là nằm mơ. Sư thai, nu si events madi the fin kim kiet, yesi si betrong as banks anvitsiden ko. LS koi changi. Con số cụ thể là bao nhiêu không? Dự án này do cấp dưới soạn thảo, sao tôi biết được? Andenstibit. Thẩm Nam Âm, cô nói khoác mà không sợ trẹo lưỡi à? Được, hôm nay tôi muốn xem rốt cuộc là bao nhiêu. Trong is incident e, kian fensti by higigi ira. Death at 350, 370, 460, siko. SS koi kian tidedi 460. Đúng là con số này thật, không sai một chút nào. Chẳng lẽ đây mới là thiên kim thật sự của người giàu nhất? Sao có thể chứ? Tôi biết rồi, là Tổng Giám đốc Chu. Thẩm Nam Âm, cô đã sớm bám lấy Tổng Giám đốc Chu rồi. Nội dung của bản dự án này chắc chắn cũng là do Tổng Giám đốc Chu nói cho cô biết. Tivas emas emad, nu si self ethni esi, si tinti astiminki events. Sao nào, bị tôi nói trúng nên thẹn quá hóa giận rồi à? Cho dù cô biết nội dung đơn hàng thì sao chứ? Đồ giả mãi mãi là đồ giả, hừ. Mọi người, tôi biết mọi người luôn nghi ngờ thân phận của tôi. Hôm nay tôi sẽ khiến mọi người tâm PH. Ụt khẩu phục. Đây là tín vật của nhà họ Thẩm ở Đế Đô. Đây chính là tín vật của nhà họ Thẩm ở Đế Đô. Hình rồng bay phía trên là độc nhất vô nhị của nhà họ Thẩm. Như vậy đã đủ chứng minh thân phận của tôi chưa? Thẩm Nam Âm, lần này cô còn gì để nói nữa? Tivas emas emad, si jik Henry Fire Edens. Thẩm Nam Âm, chết đến nơi rồi mà cô còn dám chối cãi à? Hoắc Tam gia, tôi biết anh luôn muốn có được vị trí người thừa kế nhà họ Hoắc. Chỉ cần anh đồng ý với tôi, ly hôn với người phụ nữ này, đuổi cô ta ra khỏi Liễu Thành, tôi sẽ đồng ý bảo bố tôi đầu tư vào tập đoàn Hoắc Thị của các anh, thế nào? Thẩm Nam Âm, cô sẽ sớm nếm trải lại cảm giác bị vứt bỏ thôi, đây chính là cái giá phải trả khi đắc tê. Ôi với tôi. Hoắc Tam gia cân nhắc thế nào rồi? Muốn vị trí người thừa kế, hay là muốn người phụ nữ này? Ian, An event semina MQ. identify, and here money by em lại kean, chuối ni rasvera, and sin denui. Ryan. Kunin event net elni. Ngôn Chu, con hồ đồ quá. Trước mặt con là thiên kim của người giàu nhất, người phụ nữ nào có thể so sánh với cô ấy. Hôm nay ta quyết định, cuộc hôn nhân này bắt buộc phải chấm dứt. Tôi tại Ian nhỉ. En ini nút nghe si aden kentit vogan skahimikon, ivai liglay này con rikija. Gise. Host nên chủ con in sao? And next week is consent nira. Được, nếu đã như vậy, từ nay về sau, nhà họ Hoắc coi như không có đứa cháu bất hiếu như con. Host and chủ, Annie and dance leading three highest events. Esibira and Jubian, Emlen and Ian Ibagi and Lian. Uriam and Inane. Hoắc Ngôn Chu, anh suy nghĩ cho kỹ đi, hôm nay nếu anh bước ra khỏi cửa này, thì đừng bao giờ quay L. Ai nữa?
Chẳng lẽ anh muốn ngủ trong gara cả đời với người phụ nữ chỉ biết sửa xe này sao? Ayan Elfin na luran ay ni tatay. Si Betty Sao Tibet si Dex kasi dagi edens. Bay si Kigo ang trong tay ti. Sao lại có hai cái? Sao Thẩm Nam Âm lại có chiếc nhẫn này? Không thể nào, bố nói với tôi, tiểu thư bao năm nay đều du học ở nước ngoài, cô ta chỉ là một thợ sử. Xe ở Liễu Thành, sao có thể là tiểu thư được? Chick den long and tit, dan emu as hin ran van, hay da tidin takim tidin exam, like trong ha. Atapi titu. Tives dimas emath, si tian dagi if chick den da si die mo dan tisaw. Gi, mimidagi. Tiu bi itidas, sas kim piden events. Sao no, alien yes. Ai nói tôi không dám? Thẩm Nam Âm, đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Hôm nay, chỉ cần cô cúi đầu nhận lỗi với tôi sẽ không truy cứu nữa. Không cần. Susuriin ba o hindi? Hindi mo rin tutuang hawak ni Shannongin, sinusubukan niya lang akong lukuhin. Susurin ko. CJ. Nanin. Esre, malalaman mo rin mamaya. Ano, Inashen? Bakit ka kinakabahan? Shannongin, tigilan Montag ang pagiging sarkastiko. Mainte ka lang. Inashen, may sasabihin ka pa ba? Kaya pala ikafan. Sandali, nagbago rin ang isa pa. Mabuti na lang get ni naka ni Papa ang gising-singin ni Jepi na kamayaman tang para sa iking, kung di mabubuking. Ako. Pero paano nagbago ang kay Senanjin? Hindi maaari, isa lang siyang mekaniko. Ang pekeng ito ay siguradong pagkanan ni Huo Yanso. Hindi ito maaari. Shennanin, huwag mong isiping ligtas ka na dahil tinulungan ka ni Master Huo na magsinungaling. Ang pek ay hinding-hindi magiging totoo. Ikaf. Huo Yanso, dahil peke ang taong tinala mo, ibig sabihin ay kasinungalingan ang lahat ng sinabi ni. O kanina. Lolo, gusto lang ni Huo Yanzhou na makuha ang mena. Kapag nalaman ito in headquarters sa Imperial City, tapos na tayo. Yanzhou, binigo mo ako. Simulain gaon. Ititialag ka na sa pamilang Huo. Shennanin, kapag napaliso na si Huo Anzio sa pamila, tingnan natin kung sino pa ang magtatanggo. El sayo. Lolo, alam niyo kung totoo o hindi ang ginawa ni Kuya. Sana ay hindi niyo pagsisihan ito sa hinaharap. Uwi na tayo. Dahil itiniwalag na si Huyan Sao sa pamilya, wala nang karapatan ang pamilyang Ho sa proyektong. 2. Kao. Huo Yanzhou. Mga bulag na tao. Kung ayaw nila sa'yo, ako ang tatanggap sa'yo. Magtatayo tayo ng sarili nating negosyo at sisiguraduhin kong ikaw ang magiging pinakamayaman sa li. Acheng. Tama na, miss. Nakalabas na tayo. Kailangan pa ba nating umarte? Hindi ako umaarte. Ako talaga ang anak ng pinakamayamang tao. Bakit hindi ka naniniwala? Ang Shenman man na iyon, anak lang siya ng driver namin. Maghintay ka, ipapabuko ko siya ngayon din. Miss, naniniwala ako. At saka, kahit wala ang pamilyang Ho, hinding-hindi kita hahayaang maghirap. Naku, Nanyin. Ikaw tumatawa ka pa? Huo Yansu, zinira Montag ang pagkakataon kong maging tagapagmana. Ngayon, ipaparanas ka rin sa Ipsilono ang gumawalan ang taong pinakamahalaga sa Ipsilono. Ang numerong tinatawagan niyo ay hindi maabot. Gabi na, nasaan na kaya siya? Hindi rin niya sinasagot ang tawag ko. Master, anong nangyari? Ipunin ang lahat ng tao. Kahit baliktarin niyo ang buong Liu Cheng, hanapin niyo si Yin. Kilos! May Susan. Kaising ka na pala. Sino ka? Sino ang napadala sa'yo? Sino, AKO? Pagkatapos ang gabing ito, ako na ang lalaki mo. Susunod ka na sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Sasabihin ko sa'yo, ako ang anak ng pinakamayamang tao. Alam mo ba ang mangyayari sa'yo kapag ginalaw mo ako? Kung ikaw ang anak ng pinakamayamang tao, ako naman ang pinuno ng pamilyang Huo. Huwag kang lalapit. Tumatawap na ang gamot. Mag-enjoy ka lang mamaya, magandang dialogue.
Huyan Sao, iligtas mo ako. Huyan Sao, iligtas mo ako. Huyan Sao. Huyan Sao, iligtas mo ako. Huyan Sao. Inin. Huwag mo ako hawakan. Ako ito, Inin. Ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawak. Ako si Huyan Zhao. Master, ano pong gagawin sa kanya? Patawanin niyo siya ng matinding parusa. May Susanet, umalis na tayo. Yin, huwag kang matakot. Nandito na ako. Uwi na tayo. Ikatlong Ginoo, nalaman na namin ang ikalawang Ginoo ang may gawa nito. Siya nga. Ano ang susunod nating gagawin? Akala ko, kahit umalis na tayo sa pamilyang Hu, kaya ko namang dalhin si Yin para magsarili, O mukhang may mga taong hindi natututo kung hindi tuturuan ng leksyon. Nga pala, sa makalawa na ang birthday banquet ng matanda, di ba? Mabuti, sa araw na yon, ipapaalam natin sa matanda kung sino talaga ang dapat sundin sa pamilyang Liu. Walang kwenta. Nahack ang database in Campania at hindi mo man lang alam? Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa atin? Ilang gara pa lang sa Huo Group, nakaproblema na agad. Paano montak ito papaliwanag? Lolo, huwag po kayong magalit, may paraan ako. Anong parang? Nasa Liu Cheng pa ang anak ng pinakamayamang tao. Kung makuha natin ang loob niya, malulutas ang lahat ng problema ng kumpanya. Mas malayo ang tingin mo kaysa sa ikatlo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kapag hindi montak nag-ava, ibabalik ka o ang ikatlo. Miss, gising na kayo sa wakas. Nasaan si Huyan Su? Ngayon ang birthday banquet ni Master Hu, malamang ay pumunta na roon ang ikatlong Ginoo. Ano? Hindi, Miss, kakatapos mo lang magising. Hindi pwede. Si Huyan Sao, mag-isa lang siya ngayon. Hindi maaari, tiyak na bubulihin siya roon. Kailangan ko siyang tulungan, kailangan kong ilantad ang tunay na kulay ng mga taong iyon. Miss Sir, ako ito. Birthday banquet ni Master Hu, bakit wala pa ang ikatlong Ginoo? Hindi mo ba alam? Itinaboy na siya sa pamilyang Huo. Mukhang ang ikalawang Ginoo na ang tunay na tagapagmana. Man, miss, sa tingin mo ba pupunta silang dalawa sa banquet ngayon? Dalang taong pinalas, bakit pa sila pupunta? Ngayong ang birthday na Lulo ko, salamat sa papunta ninyong lahat. Ngayon, ako ang maghahandog ng regalo para sa ikatlong anak ng pamilyang Huo, si Huyan Zhou. Huyan Zhou, talagang naglakas loob siyang pumunta. Ang suto naman ni Shen Nanin, napansin sino de ikalong Ginoo. Pero malapit na, ako naman ang magiging kiyang mistress ng pamilyang Huo. Ang apo sa tuhod na si Shen Nanin, naghahandog ng regalo para kay Lolo. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Walang mga api sa'yo. Shen Nanin, naglakas loob ka talagang pumunta. Shen Man, ikaw na peking anak, nakapunta ka, bakit ako hindi? Sino ang tinatawag mong cake? Shen Nanin, ipapakita kayo sa ON gagat na itinenggaon. Ilabas niyo na. Ang paintin na ITO ay ang huling obra ng master na SCYMO. Inihahandog kayo ITO kay Master Huo bilang regalo sa kanang karain. Yung montak? Siya ang pinakamagaling na pintor sa Imperial City, milyon ang halaga ng MGA Gavania. Tunay ngang anak na je pinakamiyang tao, napakasa. Ito ba talaga ang gawa ni Master Yumo? Siyempre naman. Sen Nanin, bakit ka tumataya? Ang taong tulad mo na walang ipon, siguro ngayon mo lang nakakita ng ganito kamahal na bagay, di ba? Marami na akong nakitang mamahaling bagay, pero ngayon lang ako nakakita ng taong nagdadala ng peke. Pero ang kapal ng mukha. Sino ang tinatawag mong peke? Shen Nanin, sinasabi mong ikaw ang tunay na anak ng pinakamayamang tao, pero wala kang may pakita na. Disentang regalo. Bakit ka pa nagmamatigas? Sino ang nagsabi wala akong may pakita? Handog ni Mission, isang ugat na relibong taong ginseng mula sa Tianio Pavilion. Isang jade Rui mula sa Dynastyang Qing, at isang perlas mula sa South Sea. Ang obra niumo, high mountains and flowing water. Pano? Bakit may dalawang magkaperhong painting? Ano? Dalawang magkaperhong painting? Ibig sabihin, isa sa mga ito ay peke. Saan mo nakuha ang pera pambili ng mga ito? Sinabi ko na sa'yo, ako ang anak ng pinakamayamang tao. Maliit na halaga lang ito para sa akin. Huwag mong isiping hindi ko alam, sa 10 gamit na yan, siyam ang peke. Alam kong gusto mo akong tulungan, pero paano kung malaman nila? Naisip mo ba kung paano natin tatapusin ito? Hindi ba't nandyan ka pa? Hayaan mo na siya, basta masaya siya. Ang MJITO, hindi mabibili ang kahit anong halaga. Ito ba talaga ang tunay na anak ng pinakamayamang tao? Kalokohan. Shen Nanin, sinasi mong pit ang gamit ko. Sa tingin ko, ang mga gamit mo ang lahat take. Anong peak?
Siempre, isa ka lang mekaniko, paano ka makakapili ng ganito kamahal na gamit? Sa tingin kayo, tinulungan ka lang ni Hiyosane o kaya naman ay MGA pekeng gamit lahayen. Shen Man, dapat kang managot sa sinasabi mo. Dahil sinabi mong peke ang mga ito, may ebidensya ka ba? Ay kayo uan anak ang pinakamayamang tao, ang salita ko ang ebidensya. Miss Shen, nasa Liucheng tayo ngayon, hindi sa Didu, ikaw. Tumigil na kayong kleha. Nalawakao na may isang eksperto sa pakantik engengea antigosamgea bisita engayon. Kung ano man ang tutupik, ay pasuri natin sa kanya. Sige, hayaan nating suriin ng eksperto kung alin sa painting namin ni Miss Shen ang totoo. Nabaliw ka na ba? Kapag nabuko tayo, paano kita mapoprotektahan? Huwag mo akong alalahanin, ikaw ang tao ko, paano kita pababayaan? Pagtiwala ka sa akin, ayos lang yan. Ang dalawang painting na ITO, ang isa ay maayos ang pagkaguhit, ang isa naman ay may bahid ang gitinte. Kitang-kita ang pagkakaiba, ang may bahid ng tinta na ito. Shenanyin, narinig Montag BA? Ang mga basurang tulat Montag, naglakas loop kapang Magdala NG ganito rito. Nakakahiya ka. Anong ginagawa Montag? Ano naman? Peke lang yan, wala nang silbi kung punitin. Shenanyin, bakit ka pa nakatayo riyan? Hindi mo pa ba ililigapit ang mga basurang pik mo at umolis na? Sino ang nagsabing fake ito? Hindi ba sinabi mo kanina na masyadong madumi ang tinta ng painting na ito? Ang mga painting ni Master Iu mo ay kila sa pakakon na bagagang pakalat na tinta. Hindi mo man lang alam, yun? Ibig sabihin, ang painting na dala ng babaeng ito ang totoo. Siyempre, ito ang huling obra ni Master Yumo, isang kayamanang walang katumbas. Sayang, sayang talaga. Hindi ko alam, akala ko peke ang painting na ito. Shenanyin, ikaw ang may gawa nito. Shen Man, sa halip na maghanap ng sisisihin, isipin mo na lang kung paano ka magbabayad. Ang akin, hindi matutumbasan ng peke mong gamit. Nagsisinungaling ka. Sino ang nagsabing pika ang painting kao? Sa tagal kao sa industriyang ito, wala pang naglakaslop na kuvestiyunin ako. Ang bahagyang pagkalat ang gitinte ang patunay ang gailin ang master, ikaf na mangmang. Anong nangyari? Hindi ba sinabi mo sa akin na totoo ang painting na ito? Hindi ko alam. Huwag na kayong magdaldalan, Miss Shen, magbayad ka na. Nakmamadali ka ba? Ako ang anak na pinakamiyang tao. Hindi kita pagkakitan na pera. Hindi mo nga alam ang pagkakaiba ng totoo sa peke, tapos nagpapanggap ka pang anak ng pinakamayamang. Tama, ang tunay na anak ng mayaman, paanong walang ganyang kakayahan? Baka siya ang nagpapanggap. Si Shenanyin kaya ang tunay? Sino ang nagsabing peke ako? Huwag ninyong kalimun. Hawak ko ang tanda na pamilya Shen Shadidu. Tignan ninyong mabuti. Ako ang tunay na anak. Huo Yanju, karawan na matanda, hindi ka na nga nadala na regalo, nadala ka pa na babang manggu. Glorito, ano ba ang ginazisip mo? Lolo, ilang taon na ako sa pamilyang Ho, alam niyo kung gaano ako nag-alay para sa pamilyang ito. Kung wala ako, wala ang pamilyang Ho sa kinalalagyan nito ngayon. Ang laki and gay loop Montag. Akala mo ba hindi na kakayanin na pamilyang Huo kung wala ka? Humph, nakakarawa. MGA Tao alabas ninyo siya. Oy, sino ang kinakausap ninyo? Huwag ka nang sumigaw, puro tauhan ko ang nasa labas. Kaya pala ang galing mo sa pamilyang Ho. Sabi ko sa'yo, poprotektahan kita. Shenanyin, nagawa mo talagang protektahan ka ni Huo sa niyan ang kaniyan. Akala mo ba ay matapang ka na dahil sa mega tauhan mo? Sinasi ko sa'yo, narito din ang anak na pinakamiyang tao sa didu. Tama, Shenanyin, kinalaban mo ako. Walang makakaprotekta sa'yo. Bilang anak ng pinakamayamang tao sa Didu, nangangako ako kung sino ang magpapalayas sa dalawang it. O sa Liucheng, ituturing ko siyang pinuno ng 4 na malalaking pamilya. Sino mang magpapaalis sa dalawang ito, ituturing kong pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng kamilyang. Shen. Totoo ba ang sinasabi ni Bibi, Shen? Paano masinunan ang anak na pinakamiyang tao? Dahil kay Master Huo, matagaw ng hawak ang pamilyang Huo ang posisyon, mukhang magbabago na ang IHI. Inahangin sa Licheng. Miss, hindi ba't nangako kayong tutulungan ang pamilyang Huo? Take it. Nakbago na ang isip ka o. Ang pamilyang Ho na walang Hoyan Xiao ay parang basurang walang silbi. Bahala na kung sino ang gus. Tong kumuha. Paano ano? Tama na, wala kang silbi. Nakamali ako enge tiwala sa pagbibigay sa Y no enge pamilyang Shen. Master Ho, bibigyan kita ng huling pagkakataon.
Kung babawiin mo ang sinabi mo at iwan ang babaeng ito, kakalimutan ko ang lahat na nangyari. Nananaginip ka. Sige, ako si Shen Manman, panindigan ko ang sinabi ko. Ang mga tumayo ngayon ay mga alyado na ng pamilyang Shen ng Didu. Kami sa pamilyang Kwang Enge Lauken, handang maglingkod sa inyo, miss. Pamili ang Zhao na Lucheng, handang maling ko sa inyo, miss. Pamilyang Keng na Lukeng. Hemalayang Sounding Lucheng, handang maglingkod sa inyo, miss. Shen Nanyin, nakikita Montag ba? Ito ang kapalit na ye palabang sa akin. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad at patatawarin kita. Shen Manman, alam mo ba ang kapalit ng pagpapanggap bilang ako? Malapit ka nang mamatay, matapang ka pa rin? Sige, kalaf. Tingnan Nathan. Sino ang nanggakas na galawin ang anak ko? Tingnan kayo na, sino ang nanggakas na galawin ang anak ko? Bakit nandito si Papa? Hindi kaya para hulihin ako? Sino siya? Hoy Matt Anda, sino ka ba? Paano mo ako nasampal? Tumigil ka. Lolo. Walang hiya ka. Ito ang pinakamayamang tao sa Didu. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng gani? Ginoong Shen, hindi marunong magsalita ang apo ko. Patawarin niyo na sana siya. Oo, patawarin niyo kami. Ginoong Shen, bakit po kayo napadpad dito sa Liucheng? Nandito ay kayo para tingnan kan sino ang nanggakas na apihin ang anak ko. Nagkakamali kayo, walang nanggapi sa kanya. Pero may nagpapanggap bilang siya. Nandito si Shen Yuan Hai sa Liucheng? Kung malalaman niyang nagpapanggap ako, patay ako. Kailangan ko nang umalis. Miss, saan ka pupunta? Lumingon ka. Sino ka? Hindi ba siya ang inyo anak? Anong anak? Anak lang siya ng driver namin. Ano? Hindi ikaw ang tunay na anak? Ako. Pati ang token na hawak mo ay pikrin. Token? Anong token? Ninakaw mo pala ang singsing na ito. Nagsisinungaling ka. Hindi ko ginawa yan. Down na rito. Papa. Manman, patawarin mo ako. Alam na ni Ginoong Shen na masama ang ugali mo. Hindi ko akalaing magagawa mo ang ganito. Ninaka mo lang pala? Babay ka? Niloko mo ako. Hindi, Ginoo, pakinggan niyo ako. Shen Nanin, enggong gnabisto na ako. Huwag mong isiping makakatakas ka. Hindi lang ako ang nagkapanggap na anak ng pamilyang Shen. Pati siya. Ginoong Shen, hindi sinasadya ninyo yon. Hindi ka palalabas. Hanggang kailan ka magtatako sa likuran. Shen Nanin, may handa ka na sa iyong kamatan. Itay, Ikaw talaga ang anak ng pinakamayamang tao. Halika na rito. Itay, ayoko. Kasal na ako, hindi mo na ako pwedeng kontrolin gaya ng dati. Ikaw, medyo mas maayos ka kaysa sa nauna. Si Shen Nanyin ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Tapos na ang lahat. Ikaw ang nagdakwalese, Anakeo. Hindi po, Ginoong Shen, hindi ko alam na siya ang tunay na anak. Nalinlang din ako. Zia ang may kasalanan. Ang babaeng ito, niloko niya ako, inakit niya ako. Ginoong Shen, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin niyo po ako. Hindi maaari. Kung ikaw talaga ang anak ng pinakamayamang tao, bakit ka nagtiis maging mekaniko sa Liucheng? Pinatago ka o ang pagkakakilanlan ni Jingjing para makita kung malalagpasan ng gigagawang gito ang pagsubok. Tama na, wala siyang kwenta. Inin, alam ko na ang kamali ko. Inin, bulak ako nun. Inin, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Sumingli, noong pinili mong traidorin ako, wala ka ng pagkakataon. Ilabas niyo siya. Mula ngayon, huwag na siyang tatapak sa Liucheng. Yin, alam ka una ang mali ka o. Inin, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Bitawan niyo ako. Hindi ko alam, wala akong alam. Ako ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Ikaw ang nagpanggap na ako at niloko ang lahat. Mamatay ka na. Ilabas niyo siya. Ako ang tunay na anak ng pinakamayamang tao. Ha ha ha. Ako ang tunay na anak. Lahat ng sumigaw kanina,
Aalisin sa Liucheng. Zhao Yao, ayawi mo na ang dalaga. Ayoko pang umuwi. Itay, tutulungan ko si Yanshao na ibalik ang dangal ng pamilyang Hu. Ikaw, na bata ka. Hindi ka pa biye nadala sa panloloko sa iyo? Itay. Yanshao, iba siya sa taong iyon. Ginoong Shen, huwag kayong mag-alala. Ano man ang pagkakakilanlan ninyo, hindi ko siya gagamitin para sa sarili kong interes. Ginoong Shen, tama si Ginoong Hu. Noong una silang nagkakilala, hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Miss at hindi niya talaga likuran si Miss dahil sa pera. Sige, sanana ay totoayan. Lolo, hindi mo pwedeng ilagay dyan. Hindi ba padalaya yan? Dito ko ilalagay. Yanshao, halika rito. Tingnan mo si Lolo, nandadaya siya at nagnanakaw pa ng piyesa. Ikaw na bata ka, bakit mahilig kang magsumbong? Lolo, tungkol sa pangalawang kuya. Matungtanda ko. Ang mga problema ng pamilyang Huo, kayo na ang bahala. Kamakailan, ang pangalawang anak ng pamilyang Hu na si Ho Yun-fan ay pinanagot na ng batas dahil sa tax evasion at pagpinsala sa interes ng iba. Pangalawang beses mo na akong sinusuotan ng singsing. Noong una, nagmamadali ako at hindi handa, kaya gusto kong bumawi. Sa totoo lang, 3 taon na ang nakalilipas nang makita kita, handa na ang singsing ko noon pa. 3 taon na ang nakalilipas. Ginoo, gising, Ginoo. 3 taon na ang nakalilipas, ikaw ang iniligtas ko. Kaya matagal mo na akong nakilala. Nanyin, may matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Gusto mo bang pakasalan ako? Gusto ko.